what's up guys? Ito na naman si Kuya Jerps and welcome to my another vlog. So, nakita nyo na yung title ng vlog ko and samahan nyo ako ngayon. Tignan tong BMW i4 na kinuha natin. And ibe-breakdown ko sa inyo guys kung magkano practical ba, nalugi ka ba, ba't ka ba kumuha niyan, di ba may sasakyan ka na? Breakdown ko sa inyo yan guys and may reasoning kung bakit. So let's go. Alright, let's check the BMW i4. Uy, gumagalaw ang mirror. Okay. Tignan natin ang loob kung kasya ba tayo. Ay. Alright, so ganito ang itsura niya sa loob. Steering wheel na napakabango. And start button. Pindutin natin. So guys, this is an EV car, so hindi siya gagawa ng vroom vroom sound. And halos hindi mo rin mapapansin na naka-on na siya. So features, everything else, nandito na po sa harap ng screen. Kung gusto mo i-adjust yung aircon, dito lang yan. Steering wheel, heated steering wheel, pipindutin mo lang din. So para siyang Tesla guys, ganito talaga yung mga EV cars. And dito, yung cup and charger. And then, meron din siyang moonroof. Ayan. Beautiful. Beautiful. Okay, sara na natin. Ito yung sinasabi ko guys na lahat nandito na. So, kung meron kang gustong ayusin, dito lang yan sa monitor. So, kaya pala guys, parang init ng upuan natin. Dito rin pala siya matik naka-on. So, ito yung heated seats off natin. Ayan. Ang daming pindutan. Di ko na maintindihan. Basta ito lang yung ginagamit natin. Start, gear, and park. Yan. Yan lang. Okay na yan. Ito. Ba to? Jollibee? Ewan ko guys. So, ito. Center console. Paano ba ito buksan? Kasi kung nakikinig nung ini-explain eh. Ayun. Uy, ang laki. Maluwag. Kasyang-kasya yung mga donut dito. May USB na saksakan dun. And may ilaw. Ayos. So, ito po yung first person view ng car. Start na natin. Ay, namatay. Teka, ulitin natin. Okay. And then, let's go. Ikot lang tayo. Tapos guys, ito yung gear niya. 1 para sa drive. Then let go ng park. Okay, let's go. Sobrang swabe. So guys, kahit tapakan mo yung gas ng matindi, hindi ka makakarinig ng vroom vroom. So based on my old video guys, meron din siyang regenerative braking na pag nilet go mo yung paa mo sa gas is hihinto siya. Pero ang kagandahan dito guys sa BMW i4 is pwede mo yon iset ng yung sensitivity ng regenerative braking na yon. Konting tapak ko lang is para na siyang lumilipad. And considering this is just the yung parang normal trim lang ng BMW i4, hindi siya M series. Kasi guys, meron M series nito. And yun yung may launch control. Launch control yung parang nagre-rev ka tapos bigla kang haharurot na ganun. So, yung BMW na kinuha natin, walang ganun. Kasi out of stock daw yung M series. Tsaka hindi natin afford yung ganun. So, masaya na tayo sa ganito. Everything is brand new. Smells like brand new. And feels like brand new. Okay, so aatras na po tayo. Gear to R. Ayan, may parking assist. Para sa mga hindi expert mag-park, huwag kayong mag-alala. Merong AI na magtuturo sa atin para mag-park.
Yung shoot kaya. Baka tumama. Hindi ako marunong. Guys. Sobrang dami ng safety feature ng sasakyan ngayon. Pag tumama pa kayo guys, mag-practice muna kayo mag-drive. Biro lang. So, ayan. Kitang-kita nyo guys, oh. Tinitignan niya kung tatama. Yung kabila kasi guys, yan yung isang sasakyan, yung CX-5. So, kung tamaan natin yan, ako rin ang iiyak. Okay. And then, pag sinet natin siya sa park, which is yung button na to, sasabihin niya sa'yo kung hanggang saan naabot pag binuksan mo yung door. Okay guys, sa interior, leather seats. Ewan ko kung anong balat gamit dyan. Tapos, power yung adjustment ng seat. Ay, ano kaya to? May ganito pala, ito lang kasi ginagamit ko. Anyway, so ang sabi sa amin nung dealer, maraming bumabalik sa kanila na new buyers ng BMW, yung mga new series, kasi hindi ma-figure out kung paano gamitin tong infotainment system. Kasi usually guys, yung mga buyer daw nila nung brand new is usually yung medyo matatanda na, yung mga marami ng datong. So tayo wala naman tayong datong, iniskabetse lang natin tong BMW sa kanila eh. Anyway, so pakita ko pa yung ibang features. Dito naman guys, yung range niya. Medyo nagamit na natin to. So, ang range niya is around 250 to 270 miles. Medyo malayo na rin yun, one way. So, kung dyan lang naman tayo sa Costco, mag-grocery, pupunta lang ng mall, di naman tayo gagamitin ito ng malayo kasi meron nga tayong gas car. So, okay na rin siya, no? And then, yung speaker niya is Harman and Kardon. Medyo alam ko branded tong speaker na to eh. So guys, pakita ko sa inyo yung space sa likod. Ganito po siya. Ito yung seating arrangement natin kanina. Di naman ako matangkad, 5'6". So, may space pa na malaki. And then on my side, yung aircon, and then pag-adjust, and then USB charger. So dito guys sa likod, halos 2 o 3 lang kasya dito. So kung may friends ka, ipag-commute mo na lang. So, paano ba to? Yo, yun pala to eh. First time lang natin makahawak nito eh. Yan, dyan ka na lang. So guys, sasamahan ko muna kayo. Papakita ko sa inyo kung paano siya sinacharge. And huwag kayong bibili ng electric vehicle car kung walang malapit na charging station sa inyo. Dito kasi sa apartment complex namin guys, merong 2 o 3 yatang charging station na directly mismo sa parking lot. So na-research na namin yan. Alright, so after 5 seconds, nandito na tayo. Ito yung charger na sinasabi ko. So, pop na natin yung hood. Ganito lang yan guys. Pindutin mo lang to. Yun. Tapos, yun. So, alam ko guys, di nyo nakikita pero sabi dyan, i-plug mo na bago mo para ma-start pala. So, plug na natin. Yun. So, ang sabi dyan guys, itap na raw yung credit card para ma-start na yung charging. Dito pala. Nagcha-charge na po siya. Kano kaya sisingilin sa atin ito? Siyempre guys, check natin sa loob kung gaano katagal. So guys, ang nakalagay is magwa 100% daw siya ng 2:00. Pero 11:46 pa lang. Considering medyo 181 miles pa lang tayo and at 89%. So, medyo mabagal tong charger guys, and sabi din naman nung dealer, wag i-charge ng hanggang 100% kasi sobrang tagal daw. So, 89% pa lang tayo, and sabi nga nung dealer, i-charge na lang daw kapag 20% to 80%. Kasi guys, yun yung mabilis talaga i-charge.
Pero 0 to 20 or 80 to 100 is sobrang tagal. So tinesting lang natin kung nagcha-charge talaga to. First time ko lang din siya i-charge. Tara, gutin na natin. So yun lang, tinesting lang natin, gutin na natin. Tama ka na, wala na kaming pera. Uy, ayaw mahugot, paano to? Uy, ayaw matanggal. Putik na yan. Uy. Ayaw matanggal ng charger. Purti na lang, nagbasa ako online. So nakalagay dito guys, kailangan mong i-on yung sasakyan and sasabihin niya sa'yo kung pwede nang i-disconnect. Kasi para nga naman maiwasan yung mga nagtatanggal ng charger. Kasi may mga ganun dito guys pag iniwan mo yung sasakyan mo, huhugutin nila. Mga nantitrip, sasamaan ng ugali. Yun, dali lang pala eh. Nagtataka ako mga chong. 5 seconds ko lang sinaksak yung charge. Yan na nangyari. So, sinerge ko siya sa Google. 0.70 lang naman yung sinerge ko kasi nga tinesting ko lang. So, sinerge ko siya sa Google. So, ini-ensure niya lang nung EV charger na merong funds yung card mo bago kanya singilin. So, meron siyang $10 pre-authorization charge. And then, yung charge nga nung actual charging. So, ibabalik niya rin pala yung $10. Naninigurado lang. Matali. Bago kasi tayo sa mga ganyan. So, yun guys. Na-try na natin. Nagcha-charge naman pala. Pero, syempre, tsaka na lang natin siya i-full charge. And, syempre, gamay-gamay pa natin. First time lang po namin makahawak ng ganito. Hindi po namin alam kung paano to. So, ayun nga guys. Ganun pala yun. Kailangan mo muna siyang i-turn on and sasabihin sa'yo ng sasakyan kung pwede mo nang hugutin yung charger. So, let's get to the main part. Magkukwento na ako guys kung paano ba yung ganap dito sa BMW and tama na, i-park na natin to at hindi pa ako kumakain. Magkwentuhan muna tayo guys kung paano ba yung nangyari sa dealership, kung magkano, yung favorite nyo mga magkano no? Tapos, kung practical ba siya and bakit? Bakit ka kumuha ng BMW? Meron ka pa nung isa sasakyan. Afford mo ba yan? Itsura mong yan? Hindi naman guys. Pwede naman kahit pa paano. Tingnan muna natin guys. Breakdown. Samahan nyo ako. Let's go. So yun nga guys. Start muna natin yung kwento sa dealership. Wala naman talaga kaming balak bumili or tumingin or kumuha ng sasakyan. Titingin lang kami kasi syempre, tingin-tingin lang. Usually, gano'n naman nabubudol yung mga kumukuha ng sasakyan no? Titingin lang tapos pag na-sale stock, ayun na, pag uwi may sasakyan na. So kami, firm kami, titingin lang tayo. So, punta kami sa dealership. Nilapitan kami nung parang lalaki na 6'4". Sabi, uy guys, may kailangan ba kayo? Pwede ko kayong tulungan. So bago pa kami pumunta sa dealership, sinasabi namin, uy, hindi ka papansin dun kasi tingnan mo yung tsura mo para kang nakapang basketball. Nakachinelas ka pa. Okay lang yan, hindi tayo papansin yun. Nilapitan kami nung lalaki. Tapos sabi namin, we're just looking around, see if there's something new. Because we like cars, stuff like that. Tapos sabi ni kuya, pwede ko kayong tulungan, tara. Siyempre, tingin na kami ng kuya ko. Tapos sabi ko, nakita namin, nilalabas na niya yung golf cart nila. Sakay na kayo. Di, wala kaming choice. Sumakay kaming golf cart tapos tinur kami dun sa buong dealership. Tapos sabi, ano bang sasakyan ang gusto nyo? Sabi, 4 Series. Sabi namin, 4 Series, maganda. Sabi, tingin sa cellphone niya, meron kaming 4 Series. Gusto nyo tignan, tara, puntahan natin. So, ito guys, yung 4 Series na unang pinatingin sa amin. Pagkakita pala ng sasakyan, sabi ko, kuya, uwi na tayo. Mahal to. Huwag na natin sayangin yung oras ni Pogi. Tapos, after nun, pero very attentive pa rin sa amin yung salesman. Tapos sabi, gusto nyo i-test drive? Sabi nung kuya, huwag na. Pero parang sa isip ko, huwag na natin i-test drive kasi sinasayang lang namin talaga yung oras mo, kuya. Titingin lang talaga kami. Pero kita namin guys, kinukuha na yung susi. Pero sinabi naman namin, sabi niya,
Pero kung may iba pa kaming sasakyan na gusto nyo, sabihin nyo lang, i-test drive natin. Gusto nyo yung X3, yung SUV? Tara, test drive natin. Sabi namin, ay hindi. Mayroon kaming iba pa na gustong sasakyan. And then after nun, talagang kinuha niya yung red na car na yan. Tapos ready na. Tapos tinanong namin kung magkano, 65,000. Sabi namin, balik mo na. Tago mo na. Hindi namin kaya yan. Tapos sabi niya, oh, okay. Walang problema. Meron pa kaming iba dito. Pero kung gusto nyo ng 4 Series, pwede nyong tignan tong BMW i4. Tapos, nung umalis yung salesman, nagtingin na kami ng kuya ko. Sabi namin, i4, di ba yun yung electric? Wag yun, baduy yun. Walang vroom-vroom sound yun. Tapos, para nakatunog yung salesman, sabi niya, no, everything's the same. Iba lang yung makina, same interior, same everything. So, bakit di nyo tingnan, guys? Kasi, marami kaming promo ngayon. Kasi sa government, merong EV tax credit. And then, loaner car siya. Sabi naman, loaner car? Anong ibig sabihin po nun? So, sabi naman, pinapagamit namin to sa sasakyan na to kung merong mga gustong parang as a replacement car, ganyan-ganyan, di siya masyadong gamit. Kasi papalitan na rin namin for 2026. So, kung gusto nyo tignan, pwede naman. Sobrang laki nung discount na pwede naming ibigay. And, unang sinabi pa lang ng salesman, guys, kung may gantong bala kayo, talagang ina-advise niya kami. And yung alam ko na advice, yun talaga yung sinasabi niya. So, kumpara dun sa ibang salesman na napuntahan namin, dyan sa mga Japanese, daming budol tricks, guys. Dito, guys, sa BMW, least expected mo, very straightforward yung salesman. Walang keme-keme, guys. Kung ito yung gusto mo, ito yung gagawa namin na paraan, ibibigay mo. Bibigay namin sa'yo. Guys, assuming hindi nila tinanong kung ano yung trabaho namin, kung saan lupalop kami galing. Walang tanong-tanong. Kung ang tinanong lang sa akin, ano yung sasakyan nyo ngayon? Sabi ko, CX-5. Oh, sabi niya, CX-5. Ako, Volkswagen, sabi ng salesman. So, ayun guys, parang nakapag-establish na kami ng relationship. Pero at the same time, alam ko yung kaya lang namin na ilabas na pera for this one. Unlike dun sa pinuntahan namin, guys, kung papanoorin nyo yung previous video ko, sabi pa sa amin nung kausap namin, ipakosain mo na lang yung friend mo, ganyan-ganyan. Guys, para lang makabenta. Tapos, basta, maraming budol tactics na kailangan yung iwasan. So far, kung i-rate ko yung experience ko sa BMW, guys, 10 out of 10. They'll treat you like a king, hindi... Kasi, guys, luxury ito no? Luxury, Mercedes. Actually, last time pumunta rin kaming Mercedes, kumuha yung friend namin. Same treatment, guys. Di ko alam kung ba't ganun. Siguro dahil pinag-aagawan yung mga Japanese car, kaya yung tingin nila dun sa sasakyan nila na binebenta sobrang sagrado. Ayaw magpa-test drive. Ayaw buksan. Minsan, may mga ganun sa'yo, ayaw buksan. Grabe naman. Pero dito guys, bukod pa doon, sabi nung salesman, well, meron kaming yan, pwede pasok sa budget nyo o gusto nyo itry yung M3 or M4 competition. Tapos nagtawanan kami kasi guys, syempre, yung mga na yun, $150,000 to $180,000 card na yun So sabi namin, wag na yan, hindi namin arok yan. So yun nga, straight to the point na ako guys, I'll cut to the chase. Pinakita na sa amin yung listahan kung magkano nga. So in our mind, ayaw namin gumastos ng 600, 700, 800 monthly. Tapos ayaw din namin mag-down. And ayaw namin ng mataas na interest. So guys, ikakat ko na. This is a lease car. We did not buy this one. So we leased it for 0% down,
0% due at signing, and 500 monthly. 10,000 miles for 3 years. So, ayan po yung unang offer nila na pasok daw sa budget namin. 3,000 down payment. Tapos, 570 plus monthly for 7,500 miles. Lease po ito guys, sa lease. So, sabi namin, negative, uwi na kami. Ayaw namin yan. Tapos, nung medyo malayo na yung usapan namin, sabi niya, sige, ilagay nyo dito sa papel, isulat nyo yung amount na sobrang lala na kung ano yung gusto nyo. Kahit gaano ka absurd, kahit gaano ka lala, kahit gaano ka bastos na presyo, ilagay nyo. Kung gusto nyo ng $50 monthly, ilagay nyo. Okay. Sabi, edi alis na naman siya. So sabi ko, sige, ilagay natin. 0 down, 0 due at signing. 450. 7,500 miles. Tapos dumating si manager. Sabi ni manager, oh, Brad, ganyan. Oh, ganito pala yung nilagay nyo. Nilagay ni manager, 500 monthly. 0 down, 0 due at signing, 7,500 miles for 3 years. E di usap na naman kami. Sabi ko, 470. Ayaw. Last na daw talaga. 480. Ayaw talaga, matigas. Kino-convince kami, guys, ito na talaga. Sobrang sagad na to the bones. Kasi wala kayong ilalabas na pera eh. And kami na bahala sa filing, sa DMV. Yun yung parang LTO. Wala. Parang awan nyo na. Hindi naman parang ganun. Parang may ganun lang na feeling. Tapos, sabi ko, o sige, 7,500 miles, gawin mong 10,000 yearly. E di punta siya kay manager. Okay, approved na. So, final deal, nakuha namin, 500 monthly, 0 due at signing, 0% down, and then yung next charge will be next month. So umuwi kami ng may sasakyan na wala kaming nilalabas na pera, and matcha-charge lang sa amin is $500 monthly. 10,000 miles na yun, guys. So masama ba yung 500 monthly? Is it practical? So guys, kayo na mag-decide, pero I will tell you my parang situation ko dito. Okay? So guys, kumpara muna natin sa magli-lease or finance, no? Kasi guys, yung CX-5 ko, finance ko yan. Hindi ko siya ni-lease. So let's say, kumuha ka ng $35,000 or $30,000 car out the door. So, yung presyo po ng isa kong sasakyan is 32,000 out the door with everything. Nag-down payment ako ng 5,000 and ang monthly ko po dyan is 750 plus without interest for 3 years. Kung kukuha ka ng Toyota, Honda, and mga iba pa, wala nang 0% ngayon. Kung bago ka dito, pwede mong makuha is at least 5 or 6%. So in 5 years, magda-down payment ka ng around 3,000 to 5,000 kung finance mo. And magma-monthly ka ng 600 to 700 for 5 years. Considering ang presyo ng kotse mo is around 36,000 example out the door. So, and if ever may plan ka lumipat, kung isi-ship mo yung sasakyan mo papunta sa ibang state, kasi nga nandito ako sa state na to and may plano ako lumipat sa state na to in a few years, ang sisingilin nila sa'yo is around $2,000 to $2,500 para ilipat mo yung sasakyan mo. Hindi mo idadrive kasi nga hassle, abutin ka ng 1 o 2 linggo bago makarating doon, yung gastos mo pa. So guys, kung bago kayo dito sa US, pag-isipan nyo kung may balak ba kayong lumipat. And is it practical na mag-lease or mag-finance na lang ng car?
So, ibe-breakdown natin guys kung ano ang mas okay for you kung mag-lease or mag-finance ka ng car. Pag-usapan natin yan. Okay? So guys, pag-usapan natin, is it practical? Definitely not. Kasi may isa na tayong sasakyan. Loko ka pala eh. Definitely not ka pa dyan. Ba't ka kumuha pa ng isa, guys? Wait lang, mag-e-explain muna ako. Single, walang pinapadalang pera sa iba. Single, like, no responsibilities. Okay? Nagtatrabaho 12 hours a day. First time bumili ng luxury sedan. Ay, hindi. Lease pala. So, ang point ko, kailangan ko ba? Syempre hindi. Parang more on, kailan ka pa makakadrive or experience ng car na ganito through your life kung hindi mo pa siya i-start dun sa stage na wala ka pang other responsibilities. Guys, considering na meron din ako nasa-save for retirement, hindi ako na-short kasi nga guys, naka-budget yan. Hindi ako masyado kumakain sa labas. And syempre, gusto mo rin mag-enjoy guys. Hindi naman tayong parang nakaganon lang sa apartment, titingin ng numbers. Baka guys, sobrang tindi mo na mag-ipon, nakalimutan mo na rin mag-enjoy. Kasi guys, kung kasal or meron ka na ibang responsibilidad, baka hindi ka na makadrive ng fun car. So, reason kung bakit kami kumuha ng ganito is for fun. For fun. It's a valid reason guys to have fun. Kasi nga, pag dumating yung point sa life mo na marami ka ng responsibilities, priority mo na yung kasiyahan ng mga taong mahal mo sa buhay. Baka second na lang yung sa'yo. So, habang single pa guys, have fun na kaya mo. So, is it attainable? Yes! Guys, 500 monthly. Huwag ka lang mag-Amazon, tiis-tiis lang ng konti. 500 flat, poink. So, yun lang. Enjoy life. And di rin naman tayo, alam mo yun, di rin naman ikaw mag-work kundi na puro savings lang din eh, no? Siyempre, kailangan mo rin maging masaya. Meron akong friend, work ng work. Linggo-linggo guys, nagta-travel. While young. Kasi nga, kapag sumakit-sakit na yung mga kasukasuhan mo, hindi ka na makaka-travel. Pag may mga responsibilities ka na, bumili ka na ng bahay, may pamilya ka na, may anak ka na, nag-aaral, yung budget mo nasa grocery na ka. Ewan ko na lang kung maka-travel ka pa or makabili ka pa ng something para sa sarili mo. So, ayun lang. Planuhin mo rin yung future kung balak mo ba lumipat or magstay na sa state na yon. And according sa vlog ni Kuya Jerbs, wag pirma ng pirma right away. Kung merong deal sa harap mo, iuwi mo muna pag nilayan mo. Mag-research ka bukod dun sa mga ibang may experience tulad sa'yo. And then, tsaka ka mag-sign. Usually, sa mga big purchases po yan, no? And, ayun. Huwag pa bugso-bugso guys kasi utang yan. Matagal mong babayaran yan. Lakas magsabi pero kumuha ng bago eh. Pero yun nga, kaya naman and enjoy life. Yan ang pinaka-best advice, no? Kasi marami dyan guys nakarating, magre-retire na pero hindi fulfilled. Hindi fulfilled, maraming pera pero wala ng energy to do something fun in life. So guys, sa leasing pala, pag natapos mo na yung 3 years, ibabalik mo na yung sasakyan. Wala ka ng car, pero may choice ka. O-offeran ka nila na kung bibilin mo yung sasakyan mo. Pero syempre, hindi natin bibilin yun kasi outdated na to. So, kung magli-lease ka, ang main difference lang yan is if you want a new car every 2 or 3 years, no?
And kung magfa-finance ka, if you want to keep the car for a long term, like 5 or 10 years or 15 years. So yun lang yung main difference. Each of them has its own advantage, pero pag nag-lease ka, tapos naisipan mong i-finance or bilhin na lang yung kotse mo, mas lugi ka kaysa kung finance mo na doon sa simula pa lang. So, meron siyang advantage and disadvantage talaga. So, eto na nga po guys, breakdown ko na sa inyo ang table of comparison na gustong-gusto nating nakikita bago nyo po ako i-bash. Joke lang. So, BMW i4 lease compared to a Toyota Camry SE or XP package or any other car na ang out-the-door price is $37,000. Meaning, 37,000 with taxes and everything. Pwedeng RAV4 yan, Kia na van, na SUV, anything. Basta in comparison, car is $37,000. Alright, on our first table, ang lease term natin is 36 months. And then, magfa-finance ka daw ng car for 5 years. Guys, 6% to. Pwede kayong mag-finance ng 6, 7, or 8 years. Pero the longer na fina-finance mo yung kotse is the longer na mas malaki yung babayaran mo. Yung binabayaran mo, ganun pa rin. Pero yung value ng kotse mo, bumababa na. Nagkakaroon ka na ng negative equity. So pag kumuha ka ng kotse, be sure to pay it soon para hindi ka mag-accrue masyado ng interest. So, monthly natin guys, second table is $500 and kinumpute na ni AI or ng table na to yung monthly natin for a $37,000 car for $619. So, BMW win. Okay? So, do at signing. So, $0. True sign and drive. Ano yung ibig sabihin naman, Kuya Jerps? Anong true sign and drive? Guys, pag may lease po kasi, usually, sinasabi ng salesman sa'yo, kailangan mo mag-down. Okay? Magbigay ng down. Eh, bakit ka magda-down? Eh, hindi naman sa'yo yung kotse. Parang niloko mo lang yung sarili mo. Sana yung pinang-down mo, pinang-finance mo na lang. Tama? Tama yan. So guys, dito sa deal na nakuha natin sa BMW, zero down payment, zero registration and pa, basta zero. Wala pong binayaran na anything for that day para mauwi natin yung sasakyan. Dito tayo sa $37 car na Camry, 5,000 down payment. Goodbye. Magkano ba yun sa pesos? 300,000 siguro. Hindi ko na na-compute. Kayo na mag-compute. Basta $5,000 down. Okay? So, sinong panalo? BMW. Okay. On our next table, mileage limit. Ano yan sa Tagalog? Limit ng mileage. Ibig sabihin kung gaano mo nagagamit yung sasakyan in terms of miles. Basta yun na yun. So, BMW, 10,000 miles per year. 10,000 miles, malayo ba yan? In US standards, regular po yan. Regular na 10,000 miles. Pero guys, personally for me, yung sasakyan ko na CX-5, dalawa kami gumagamit in 1 year, 3,500 miles. 3,500 lang po. Dalawa na po kaming gumagamit. Gamit na gamit? Hindi. Why? Kasi yung work ko is 2 to 3 miles per day lang. And pinang-grocery lang namin yung sasakyan. Yung mga kaibigan namin, may sariling sasakyan. Kaya pag nag-out of town kami, sasakyan nila yung gamit. Pero yung sasakyan namin, ginagamit din namin sa outing. Pero, yun nga, hindi pa masyadong malayo. Hindi siya masyadong gamit. Dito naman tayo sa next table. Next column. Toyota Camry Unlimited Mileage. Of course, unlimited yan. Sa'yo yan guys. Kung sa lease, isumobra ako ng 10,000 miles per year, may bayad po yan na 25 cents per mile. Masyadong mahal. So, sinong panalo dito? Toyota Camry. Pero for me, personally, kasi hindi ko masyadong ginagamit yung mga sasakyan,
For me, panalo yung BMW. Personal preference lang, guys. Alright, sa susunod is the interest rate. So, built-in na yan sa lease factor. Usually, guys, meron kasing tinatawag na money factor pagdating sa lease. Money factor, yun, dun mo malalaman kung ano yung interest ng lease mo. Okay? So, dito sa atin, hindi na finactor yun kasi ito yung gusto namin na monthly. And dun din nag-approve yung dealer or yung salesman. So, built na siya dun sa monthly payment namin. And compared sa Toyota Camry SE package or any other car, 6% interest rate. Guys, mataas po ba yan? Medyo, pero at the same time, usually ganyan po talaga yung mga interest rates ng mga sasakyan. Kung okay na ang credit mo. Kung wala kang credit, bago ka lang sa sasakyan, huwag kang mag-expect na makakuha ka ng 6%. Baka 8, 9, or 10% or above pa yan. Kung mapapanood nyo sa YouTube, guys, yung mga sobrang lala ng credit. 20 to 30% yung interest nila. Good luck. Anyway, so sinong panalo dito? Hindi ko masabi kung sinong panalo kasi may factor din yung, may interest din yung sa amin. So I would say it's a tie, no? So kayo na mag-judge kung sinong panalo dito sa interest rate. Pero guys, yung 37,000 na sinasabi ko is just out the door. Iba pa yung total na babayaran mo in 5 years. Mamaya explain ko sa iyo kung magkano yung total na babayaran mo para dito sa $37,000 car. Dito na tayo sa next is end of term. So guys, malinaw kung sinong panalo sa BMW in 36 months. Isusurrender na natin. Magpapaalam na tayo sa kanya. Wala na tayong sasakyan. Lahat ng binayad natin, wala na. As in, chenes, zero, wala na. Wala na talagang sasakyan. So yan ang downside ng lease. So sa Camry, the car is fully yours. Sa'yo na yan. Huwag ka mag-alala. Basta may pambayad ka, sa'yo yan. Sinong panalo? Yung nasa kanan. Of course, kasi sa'yo yan. Basta may pambayad ka. Kasi kung wala, hatak yan. Talo ka din. Alright. So, ito na yun guys. Ito na yung sinasabi ko, equity. So sa BMW, no ownership and no asset after 3 years. So after 3 years guys, goodbye. Lahat ng binayad mo, wala na. Thank you, sabi ng dealership. Goodbye. So, 500 times 36, $18,000, magpaalam ka na. Compared dito sa right side, ownership and has resale value. So after 3 years or 5 years, pag nabayaran mo na yung sasakyan, meron ka pang sasakyan. Kung hindi masyadong gamit yan, astig. Pwede mo pa yan patagalin ng 10 years, 15 years, kung depende na lang sa'yo kung paano mo i-maintain. And, pinakamahalaga guys, has resale value? Ano yun? Ibig sabihin, pwede mo pa siyang ibenta kung ang sasakyan mo ay matindi, no? Kasi guys, usually yung mga RAV4 at Toyota, nagre-retain talaga ng value. Mga Honda, ganyan. So kahit umabot pa yan ng 3 years or 5 years, pwede mo pa siyang ibenta uli. So assuming hindi masyadong gamit kung tulad ko na 3,000 miles a year, and gagastos ako ng like 37,000 para mag-finance ng kotse, siguro in 3 years or 5 years, mabebenta ko pa yan ng 24,000 to 25,000 compared dun sa list na zero. So guys, dito naman sa table na to is total price ng Camry or any other car na $37,000 with 6% interest. So guys, in total mo in 5 years is $42,119. In 5 years po yan compared sa BMW na nilis lang natin. Kasi guys, kung 37,000 yan, hindi mo yan mababayaran ng 37,000 in 5 years. Kasi nga, mayroon kang 6% interest. Unless magawa mo yung nagawa ko tulad dun sa CX-5, 0% interest. So guys, in 5 years,
$5,119 yung napunta doon sa nag-loan sa'yo. Either bank or everything. So kung mas mataas pa sa 6% yung interest mo, mas mataas pa yan. Okay? So advice lang sa mga gusto mag-lease ng kotse dyan, lahat po yan negotiable. Kung non-negotiable, uwian mo na. So yung deal na nakuha natin is very okay kasi usually hindi sila papayag na na walang down pala. Hindi sila papayag na walang down, walang tax and everything. Pero dahil matigas tayo, lahat zero. So next car payment pa natin is next month, 500. So kung gusto mo i-keep yung car for a long term para sa family mo, i-finance mo. Pero kung ako, hindi ako magfa-finance ng luxury car. Kasi depreciation yan, bagsak. Kung magfa-finance ka ng $60,000 car, baka next year 50K na lang yan. Pero kung gusto mo maka-experience ng mamahaling kotse, luxury brand, luxury car, lease ang para sa'yo. Okay? Tapos siyempre, sweldo mo, saktuhan lang. Tapos may bala ka rin palang umalis dyan sa state mo. Huwag ka na mag-finance, guys. Kasi, well, depende. Iba-iba kasi tayo ng situation. Pero for me, okay lang na talaga na i-finance yung BMW na nakuha natin. Kasi best deal na talaga yun. So kung may question kayo, guys, lapag nyo na yung question and I will try to answer it kung makakaya ko sa comment section. So yun lang, guys, kung nagustuhan nyo yung video na to, just like, follow, and subscribe sa vlog ni Kuya Jerps. And sasagutin ko na yung tanong nyo, Kuya Jerps, bakit ka naka-long sleeve sa tirik ng araw? Malamig dito, guys. 10 or ano ba ngayon? Parang 13 degrees Celsius. Mas malamig pa ngayon sa Baguio kahit tirik yung araw. So yun lang, guys, and wait for my next video.